Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo. Some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Again, still full moon pa po. So malakas pa ang energy ng moon, ng full moon. So it's the best time for you to manifest. Before doing your manifestation, mag-meditate muna kayo. Clear your mind from any negativity, worries, doubts, and fears. Okay. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral kabay sa buhay, pag-ibig. Yan. More messages sa Spirit Guide. Yung mga nagpi-flip na ganyan, yung mga tumatalo na ganyan, malalakas ang energies. Again, take what resonates lang po. Nine of Coins. Five of Coins. The Moon. The Hermit, the Devil, Page of Coins, Six of Swords, Eight of Cups, Four of Cups, the Fool, and Two of Cups. Kuha pa tayo isa, bottom of the deck. Ten of Cups. Mas parang malalakas ang mga ano dito Cups. Cups. So, malakas ang mga water sign dito. Then, meron din naman mga earth sign, air sign. Yan. Okay. Maaari kasi dito, the Moon. Tapos merong Knight of Cups pala to. Hindi pala siya Eight of Cups. Merong the Moon, Five of Coins, Four of Cups, Devil. So, maraming mga alam niyo yung minsan kasi kapag nandiyan na kayo sa isang relasyon, pero parang yung mabilis na naging kayo, ang daming marami ka pang mga hindi nalalaman tungkol sa taong yon. Devil, the Moon, signifies that maybe sa umpisa hindi mo kilala ng husto yung taong yon. Iba kasi yung parang matagal mo na siyang kilala, yung kilala mo na siya, na parang kahit isang tingin niya lang, nagkakasundo na kayo, alam mo na agad. Pero itong taong to, Devil in the Moon dito, ang dami niyang tinatago tungkol sa sarili niya. Marami siyang hindi ipinapakitang totoo sa'yo. And the Devil dito means, maaring minsan na mamanipulate ka niya, minsan alam mo yun yung parang, na nakukuha niya yung loob mo sa mga bagay-bagay na kung saan yung pinapakita niya, which is hindi totoo. Kasi Moon dito the Devil. So, parang natatrap ka sa isang relasyon na kung saan yung taong yon ay maybe manipulative or maybe basta hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan. Then, dumating din dito yung time na Five of Coins kasi Ibig sabihin yan, nilisan ka ng taong to after niyang makuha ang lahat-lahat sa'yo. Not totally lahat, pero halos lahat sa'yo. Nakuha niya yung buong, sabihin natin, yung sa pagkatao mo, na to the point na talagang naging sunod-sunuran ka sa kanya, pagdating sa material na bagay, pagdating sa pera. Diba? Kasi parang
yun nga yung na-manipulate ka niya, nagawa niyang pasunurin ka sa mga gusto niya. Hanggang sa, habang nakikinabang siya, yun yung ginagawa niya sa'yo. Pero dumating yung point na parang ubus na ubus ka na, wala ka nang maibigay, iniwan ka naman niya. Ngayon, iniwan ka niya, walang-wala ka na. O, talagang iiwan ka kung wala na siya makukuha sa'yo. Yun dito yung 5 of coins. Then, dumating yung time na parang sobrang hirap na para sa'yo. Iniisip mo pa rin yung person mo. Di ba parang, bakit naging ganun? Nagmahal ka lang naman. Yun lang, sa maling tao. Kasi, hindi naman tunay yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi naman tunay yung pinakita niya sa'yo. Kundi, paggamit lang. Dumating yung time for you to gusto mo muna mapag-isip-isip. Gusto mo munang lumayo. Ayaw mo kumausap ng ibang tao. Parang nandiyan lang sa sarili mo. Kahit nasabihin mo na dyan ka lang naman sa inyo, na dyan kasama may family mo, isa nakikita kayo ng friends mo, pero itinatago mo lang, ikinukubli mo lang sa sarili mo yung sakit na naranasan mo doon sa taong yon. Kapag nag-iisa ka, doon mo na lang siya iniiyak ng husto, doon mo naaalala. Diba parang ano ba yun? Naging katangahan ba yun? Para sa'yo, nagmahal ka lang. Diba? Pero kapag nandiyan yung family mo, friends mo, pinapakita mo na okay ka. Pero deep inside, lalo na kapag nag-iisa ka, doon ka umiiyak na lang ng husto. Pero at least, malakas ka pa rin. You have strength. Diba para sa loobin o sarilinin yung ganong klaseng hirap. The full. Dumating yung time para sa'yo that ready ka na to take the risk. Magsisimula ka na muli sa buhay mo. Hindi ka na magdidwell dun sa past. Because dito kasi, ginagawa mo, dun ka pa rin nagdidwell Niisip mo pa rin yung mga nakaraan. Yung mga mistakes mo. Ganyan. Pero dito, at least, ready ka na para bumangon. To take new steps, new beginnings in your life. Mag-move forward ka na at hindi mo nababalikan pa yung taong yon. Magfo-focus ka muna sa sarili mo. Kahit single ka, dito, mas maganda na magsumikap ka, pinapaunlad mo yung sarili mo, doon ka nagfo-focus. No, para naging lesson na sa'yo yung ganong klaseng relationship, kaya hindi ka muna nag-e-entertain ng mga panibagong, sabihin natin, person sa buhay mo. Then, dumating yung time dito, Page of Coins. Ito na. Page of Coins, etong Page of Coins naman na to, no, ito yung mga opportunity na dumarating sa'yo habang single ka at habang nagfo-focus ka sa sarili mo, self-love and care, maraming opportunities na dumarating sa'yo. Kung sa work yan, promotion, business yan, yung opportunities, no, yung kung ano man yung passion mo, maraming mga opportunities na dumarating sa'yo. At dahil doon, naitatayo mo muli ang sarili mo. Merong someone dito na makikilala mo, Knight of Cups, humahanga siya sa'yo, tahimik lang siya, nagmamasid-masid at humahanga sa'yo. Napaka-slow ng energy niya, ibig sabihin, mabagal, hindi siya yung mga ibang klaseng na aggressive pagdating sa panliligaw, no. Dahil mas gusto niya na mas kilalanin ka pa niyang mabuti, lalo siyang humahanga sa'yo habang nakikilala ka niya. Knight of Cups dito, meron talaga siyang feelings na para sa'yo. Magiging kayong dalawa kasi mararamdaman mo rin naman na itong taong tong sincere. Kakaiba sa nararamdaman mong hirap at sama ng loob dun sa person na nanggamit lang sa'yo at na manipulate ka at ang daming nahut-hut sa'yo. Etong person naman na to ay you have the same feelings, you have mutual feelings, sincerity, faithfulness, at saka mararamdaman mo talaga yung care niya and yung love niya. Kaya magiging kayong dalawa. Maaring siya yung makatuluyan mo.
Ten of Cups dito napakaganda. Kasi ibig sabihin yan, eto di ba para siyang ladder, tapos nandun yung mga cups. Tapos nandito yung sa taas is fulfillment. So maaring itong taong to, siya na yung maaring makatuluyan mo, siya yung makapagbibigay sa'yo ng talagang true love, yung joy, yung happiness ng heart mo dito sa taong to. So after all, sabihin naman natin na naranasan mo man yung sakit na idinulot sa iyo ng isang taong mapanglinlang, isang taong mapagpanggap. Ang mahalaga, natuto ka, lumaban ka, bumangon ka, pinalalakas mo lalo yung sarili mo, pinauunlad mo yung sarili mo, nagfo-focus ka sa sarili mo, hindi ka nananatiling nagdidwell sa past. Wala na yun, wala ka na magagawa sa past Lessons na lang yun. No, yun yung mga bagay na kailangan na yung itinuro sa'yo ng experience na yon. Okay, fine, nagmahal ka, maling tao nga lang, nasaktan ka, natuto ka, lumaban ka, bumangon ka. At higit sa lahat, minahal mo yung sarili mo, at doon naman tataas ng husto yung vibrations mo. Palagi ko sinasabi, mataas yung vibrations, you become more attractive, na-attract mo yung tamang tao para sa'yo. Yung tamang tao na siya yung makakapagbigay sa'yo ng fulfillment of your heart's desire. Okay, tignan natin ang message para sa inyo. Release your ex. The time has come to clear your energy. O release na itong mga toxic na mga ex na yan. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Passion with this new person in your life. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ito na yung divine timing kung saan mamimit mo na tong person na to, na ito yung true love mo. This could be the one, and tama nga. You've already met the romantic partner you seek, and this could be the one. Siya yung the one talaga. Siya rin talaga makakatuluyan mo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.